ng dating kasama sa kampo na si Jose de Venecia. Habang kaliwat kanan ng pambubugbog ng Senado sa mga paratang ng katiwalian. At atras abante naman ang mga kalyadong kongresista sa Chacha. Simula pa lang ng taon, ang dating maigpit na magkakampi naging mabangis na magkatungali. Very mean and vicious. She is ruthless and she will use these forces against you. Nitong Pebrero, napatalsik si de Venecia bilang speaker ng Kamara ng puwersa di umano ni Pangulong Arroyo sa Kongreso. Ayon sa Kamara, gusto nila ng reforma. Pero malaking paniwala ni Jose de Venecia, ganti ito ng pamilyang Arroyo sa pagbulatlat ni Joey de Venecia sa NBN-ZTE deal. Nakaka-score sila physically but morally zero sila. Ay napaka-importante itong impeachment complaint. Makalipas ang ilang buwan, may 1-2 punch ulit ang mga de Venecia. Ang ikaapat na reklamong impeachment at ang libro ni JDV na nagkwekwento sa maduming pamumulitika ng mga Arroyo. Importante muna sa amin ay makapasok ng boxing ring. Yun ang pinaka-importante para at least ay makipaglabang kami ng maayos at fair. Tingin ko nakatulong nga si JDV dito kasi yung kanyang mga expose na na-focus na naman sa corruption ang issue. Wala na kaming nakikita na maaari pa niyang sabihin, no, na maaaring makasira sa ating Pangulo. Pero tila rumesbak ang Malacanang. Tulad ng inaasahan, ibinasura ang impeachment. Sa bakbakan ni na PGMA versus JDV, sino kaya ang nagwagi? Hindi ako hihinto hanggang ma-reform natin ang gobyerno at ma-reform natin ang presidente. Kung ano man ang sa tingin ni former speaker na marapat na malaman ng publiko, then this is a free country. Aba, talagang todo nga ang laban para hindi na muli pang umupo pa si Pangulong Arroyo sa pwesto. To lead this nation up to 2010, and perhaps, who knows, even beyond. Mula sa simpleng dasal, muling nabuhay ang usaping Chacha na kung tawagin ay GMA Forever Constitution. Nakasaad dyan sa ating batas na ang termino ng Pangulo ay matatapos by 2010. Kaya si Pangulo ay susunod sa kung ano ang nakasaad sa ating saligang batas. Yan ang laban na to ng korupsyon ay sa buong sistema na nagtotolerate sa mga katulad ni Ginang Arroyo. Thank you. Sa Senado, kaliwat ka na ng banat sa isyu ng katiwalian. Was that only 28 million? And sabi niya, you moderate the greed. Moderate the greed. Sa mga kinasan ni Losada, tinuloy ng mamamayan ang laban sa isyu ng katiwalian. Naniniwala ba kayong malaki ang bukol sa NBN-ZTE? Pero pagdating sa Korte Suprema noong Marso, na-knock-out ang investigasyon. Wasto raw ang paggamit ni Secretary Nery sa kanyang executive privilege. Kaya tuloy, ipinasa sa ombudsman ang kaso. Pero pinakamensahe ko sa taong bayan, sa mga kababayan natin, ayun na nga na sana matutunan nila o matagpuan nilang muli yung kanilang dangal, no, sa bayan, ang yung sarili nila bilang Pilipino. Maganda na maging maalam din talaga yung mga kababayan natin at pag-aralan din nilang mabuti kung ano ang sino ang nagsasabi ng katotohanan. Kung na-knock out ang investigasyon sa NBN-ZTE deal, nakakadena de mano naman ang Senado sa investigasyon ng fertilizer pan scam. Kaya ang testigong si Jocelyn Jokjok Bolante, arestado na, bugbog sarado pa sa mga kilatis ng Senado. Nag-iskandalo na ang buong gobyerno? Walang tumawag sa iyo, sa gobyerno? Wala po. Oh!
on several occasions, he can even invoke his right against self-incrimination, pero hindi niya ginawa dahil he wants to cooperate to the Senate. And he doesn't want to appear na may tinatago siya or sinasabi nilang evasive siya. Pampaganda po ba ng memorya yung ininom ninyo? No, why the timing? Why before elections? Sa gitna ng mga ratsyada, may naging panawagan ang palasyo. Madali kasing magkaroon ng mga akusasyon, madaling magbato ng mga kritisismo laban sa Pangulo. No? Pero ang hindi naman natin mapatunayan, wala naman tayong maipakita mga ebidensya na maaaring magpatunay dito sa mga akusasyon na binabato sa administrasyon. Sa bawat laban ni Gloria Macapagal Arroyo versus mga tira ng kontrobersya, maliwanag na naiipit ang mamamayan. Pero sa huli, dapat lang sundan ang makabubuti sa sambayanan.